Madalas na natin itong ginagawa. Yes, opo. We always pray. Pray and pray. Filipos 4:6-7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ipaalam ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kahilingan sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang abutin ng pag-iisip ay mag-iingat sa inyong puso at isipan kay Kristo Jesus. Ang linaw po, ipaalam natin. Huwag na kayong gumamit ng pare, kaibigan, kakilala, advisor. Diretso na po natin. Sa halip na mag-aalala tayo sa mga problema natin, lumapit tayo sa Diyos. Sa pamamagitan ng ating mga panalangin, ipahayag natin sa Kanya kung ano ang mga nararamdaman natin. Paano ba natin palalakasin ang ating mga pagtitiis para sa ating Panginoon? Magtiwala sa Kanyang mga plano sa ating buhay. Jeremiah 29:11, sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga plano ninyong ikasasama, kundi ikabubuti ninyo, upang bigyan kayo ng pag-asa at hinaharap. Sundan pa po natin sa Roma 8:28. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Panginoon. Paano mo iibigin ng Panginoon kung hindi ka nakikipag-communicate sa Kanya? Prayer is the best. Mahal ka ng Panginoon kung kahit hindi niya ibibigay ang anumang bagay na makakasama sa atin. Eh minsan ang request natin hindi natin alam. Bigyan niyo po ako ng kayamanan. Wow! Pag may kayamanan ka ba, bibigyan ka ng charge? Hindi po. Nagdadagdag po akong asawa. Kasi gwapo po ako. Wow. Sige po. Yan lang po yung tinatawag. May plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi kita ginawang mayaman kasi may gagawin ako sa iyo. Hindi kita ginawang pogi kasi hindi ka pang-atisa. May gagawin ako sa iyo. Magiging ministro ka. Ikaw ay hindi ginawa kong matangkad kasi ganito ang plano ko sa iyo. Bawat isa sa atin po. Hindi kita ginawang engineer kasi kurakot ka. Hindi kita ginawang accountant kasi ganito ka. Hindi itong buhay na ginusto ko noon. Noon makikinig lang ako, gusto ko maupo lang ako sa tabi. Gaya ng ilan dyan. Absent pa po ako madalas na sa pagsamba. Pero ngayon po ako nandito, nagpupumi. Iba ang plano, hindi natin alam kung ano ang plano sa bawat isa sa atin. Hindi ko nga po kilala kung sino yung papangasawa ko noon Maniwala po kayo, si Mrs. ko? Hindi po. Sinabi ko lang sa Panginoon Diyos ko, bigyan mo po ako ng asawa na makakasama kong pagsamba sa iyo. Ganun lang po kasimple ang panalangin ko sa Panginoon. Ganyan din po kayo. Lahat ng inyong karaingan, magtiwala kayo. May plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Magbasa at pagnilay-nilayi ang mga salita ng Panginoon at gamitin itong panghawakan para tayo ay magtiis at lumakas. Ang awit 119, 105, ang iyong salita ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Madalas kasi po, yung iba ay maaaring hindi talabasa, ngunit ang sagot sa ating mga problema ay nasa mga salita ng Diyos. Kung kaya't ang pagbabasa at pagmumuni-muni sa Bible ay nagbibigay ng mga kaliwanagan, eksplanasyon o gabay para sa kapayapaan ng ating mga puso. And nowadays, kasi po, even Christians sometimes are lazy reading the Bible.
because we are fully occupied with the different activities that we have. But it should not be our practice. If we really wanted to grow in our faith with our God, then we should have time to communicate and read the words of God. That is the true behavior of a Christian. Magbasa at pagnilayan ang salita ng ating Panginoon. And one good thing, the case of our sisters here who are looking for a church wherein they can join with us in our Lord's Supper activities. Lalo nating pinalalakas ang ating mga pagtitiis ng may kaganapan sa ating ginagawang paglilingkod dito. Magsama ng kapwa mananampalataya, or what we call our Christian fellowship. Hebreo 10:24-25. Sinasabi po rito, at pag-isipan natin kung paano natin mapapalakas ang loob ng isa't isa sa pag-ibig, mabubuting gawa, huwag natin pabayaan ang ating pagtitipo. Gaya ng ginagawa ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayon, nakikita na malapit na ang araw ng Panginoon. And this is what we are doing. You have to look ways for our salvation since our life. I admire you, sisters. They are not from this member of these congregations. They are from other. Anong sa ating, yung ating kinabibilangan missionaries na Church of Christ. Opo. Okay. And one good thing, they were guided by our Lord. They have seen our, nakita niyo sa labas po, no? They have seen our thing. And they have the initiative to come personally and be with us today. Isn't it? Biblically, they are following. Eh, yung iba po, may pagkakataon bakit hindi pa nagagawa? Ayun nakikipagpanglan sa Bermosa ngayon. Say, they have the affair. They give priority rather than be in the church at the earliest time. But most of them, can we ask them, have you attended the church already? No. Some of them, they are enjoying the worldly activities. It's not bad to exercise, but you have to prioritize our life. Paano mo makikita kung may pagtitiis ka at katatagan ng iyong faith? Kung hindi ka makikisama sa mga kapatiran mo ito, once a year ka lang sasamba, once a month ka lang pupunta, once a month ka lang makikinig ng mga salita, and sometimes you are making yourself busy. Pasensya na po at maraming natatamaan. Pero ito po'y bahagi ng ating mensahe. Huwag mag-isa sa iyong laban. Because with this, we learn from one another. We support with one another. Nakukuha natin yung ating mga iba't ibang mga kalooban ng ating mga kapatira. At tumatatag ang ating mga pananampalataya bilang isang pamilya sa ating pananampalataya. Kaya pararamdaman mo, hindi ako mag-iisa. Walang dahilan para hindi ako magtiis sa paglilingkod sa Panginoon at patatagin ang aking faith. Dahil marami tayo dito na gusto rin nating makamit lahat yung buhay na walang hanggan. Magpatawad tayo kung tayo may mga nakikitang kamalian sa ating mga kapwa. Nang gumaang ang loob po natin. Yung alam niyo po kung minsan ang isang buhay ng isang Kristiyano, kung kaya't sila ay may mabagal lumago, ay dahil nakikimkim pa rin ng galit sa kanilang kapwa, sa kanilang mga sarili. Magpatawad at huwag magkimkim ng sama ng loob. Dahil inuutos po, alisin ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit, puot, sigawan at paninilang puri, pati na ang lahat ng uri ng kasamaan.